Tila di na ata mapipigilan ang rumaragasang halimaw ng bansang Japan dahil hanggang sa ngayon ay wala pang nakakapigil sa The Monster na Oya Inoue. Ngunit marami nga po nagsasabi na namimili lamang po ito ng kalaban kung kaya't nakukuha po nito ang kasikatan na tinatamasa po nito ngayon dahil sa laging yamado ito sa napipiling kalaban nito at hindi po ito lumalabas sa kanyang bansa sa bansang Japan. Kaya naman, bagamat malayo na ang narating ng The Monster na Oya Inoue ay marami pa ring duda sa kakayahan nito at marami pa rin na nagtatanong kung totoo nga bang malakas ito. Kaya naman, ngayong araw mga master ay pag-uusapan po at malalaman po ninyo ang top 3 Pinoy na kaya pong tumalo at bumasag sa napakagandang record ng halimaw ng Japan na sina Oya Inoue. Let's go! Ang pangatlo nga po sa ating listahan mga master ay walang iba kundi ang katutubong taga-Lagawe, Ifugao, Philippines na walang iba kundi si Wonderboy Carl James Martin. Hinubog ng kultura ang apoy ng lakas upang maging isang mahusay na boksingero. 24 panalo at 19 ang pinutulog sa ibabaw ng lona at kailanman ay hindi pa nakatikim ng pagkatalo. Isa po ngayon si Wonderboy sa mga Pinoy na napipisil na makakapigil at kayang tumalo sa The Monster ng Japan dahil sa abilidad, lakas at talino nito sa paglalaro ng boxing. Kung mapapanood mo po kasi ang bawat laban ni Carl James mga master ay tila parehas po nito mag-isip at gumalaw ang isang halimaw na sina Oya Inoue. Meron itong power at footwork at makunat na body structures at napakataas na ring IQ. Kung makakalaban po ito ni Oya Inoue sa ibabaw ng ring ay mahihirapan po dito si Oya Inoue dahil napaka-unpredictable ng bawat galaw ng isang Carl James Martin. Kaya rin ito makipagsabayan ng bilis kay Oya Inoue mga master. Accurate at heavy puncher din kung sumuntok itong si Carl James, kaya naman mahihirapan talaga si Oya Inoue dito. Alam naman natin mga master na magaling po magadya si Oya Inoue depende sa estilo ng kalaban, ngunit sa kagaya po na estilo ni Carl James ay mahihirapan po si Oya Inoue dahil mahirap basahin at patamaan si Wonderboy dahil likas po ito na maliksi at malakas ang senses sa pakikipaglaban. At ito po ang isa sa mga kahinaan ni Inoue. Isa rin pong katulad niya na mabilis at malakas sumuntok. Kaya naman, malaki po talaga ang posibilidad na kayang wasakin ni Wonderboy ang halimaw ng Japan dahil kaya nitong tumbasan ang bilis at lakas ng isang Oya Inoue. Magtungo naman tayo sa spot number 2 mga master. Syempre, mawawala ba dyan ang matagal nang inihahambing at literal na rival ni Oya Inoue na walang iba kundi si John Riel Casimero Cuadro Alas, angas ng Pinas. Siguro ay maraming tataas ang kilay at magagalit dahil bakit pang number 2 spot lamang si Casimero. Pero bago po kayo magalit mga master ay panoodin nyo muna ang video na ito. Sa ngayon mga master ay mailalagay na lang po natin sa spot number 2 si Casimero dahil sa inconsistent training at hindi pagpopokus sa boxing. Dahil alam naman po nating lahat na kasabay ng pagbaboxing nito ay busy rin po ito sa pagbablog. Anyway, kahit naman ganun ay still kaya pa rin lampasuhin ni Cuadro Alas itong sina Oya Inoue dahil makikita pa rin naman natin kay Casimero na hanggang sa ngayon ay sadyang malakas pa rin ito mga master. Si Casimero kasi yung tipo ng boksingero na literal na counter boxer ni Oya Inoue mga master. Bagamat hindi ganong kabilisan itong si Casimero kumpara kay Oya Inoue ay halimaw naman ang depensa ni Casimero. Ang masaklap pa dito, nakakamatay ang depensang ito dahil sa unpredictable power counter na binabato nito. Isang mahusay na counter puncher po si Casimero mga master. Bukod pa dyan ay sobrang taas din po ng ring IQ ni Cuadro Alas para itong palo sa dulas dahil napakahirap nitong patamaan na suntok
dahil sa napakahusay na head movement at footwork po nito. Matamaan mo man ang solid ng suntok si Cuadro Alas, ay may hirap din itong patulugin dahil sa likas na matibay nga po ang panga nito. Isa po yan sa mga faktor kung bakit naduwag po si Naoya Inoue kay Casimero, mga master, dahil alam po niya na may kalalagyan po siya dito, lalo na kung kasagsagan pa ng karir ni Cuadro Alas at nilabanan po ito ni Naoya Inoue, ay siguradong basag ang mukha nitong si The Monster. Isang magandang laban sana ito kung natuloy, mga master, at ito na sana ang katapusan ni Naoya Inoue, ngunit sadyang mautak at duwag itong si Naoya Inoue, kaya naman hindi ito pumalag kay Casimero. Ang top 1 po sa ating listahan ay walang iba kundi ang Triple M ng Pilipinas, Mark Magnifico Magsayo. Bagamat hindi nga po magkatimbang ang dalawang ito, mga master, ay malaki naman po ang tsansa na in the future talaga ay magsalpukan ang dalawang ito sa muling pag-akyat ng timbang ni Naoya Inoue. Ngunit bakit nga ba si Magsayo ang top 1 boxer na kayang dumurog at tumalo sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Ito ay dahil lahat po ng katangian ng isang boksingero na makakatalo kay Naoya Inoue ay na kay Magsayo na po, mga master. Tulad na lamang ng ibang level na power puncher nito na kayang bumato ng sunod-sunod na suntok na may pambihirang lakas. Sa level ng lakas ng suntok ni Magsayo ay maaaring tumiklop o mawasak agad si Naoya Inoue sa sobrang lakas ito. Magaling din si Magsayo sa dikitang laban at ito ang pinakamahinang weakness point ni Naoya Inoue, ang makipagsuntukan ng dikitan, kaya naman bumaksak po ito matapos itong makipagsabayan kay Luis Nery. Fight for the fans. Oh, and down goes Naoya Inoue from a left hook from Luis Nery in round 1. Wow! Isa pang dahilan, mga master, si Naoya Inoue ay hindi isang pressure boxer, isa itong technical boxer. Ayaw na ayaw po ni Inoue ang gitgitang laban. Nakabaliktaran naman po kay Magsayo na sanay sa bugbogang laban. Sa pagiging technical boxer naman po ni Naoya Inoue ay hindi na po ito tatalab kay Magsayo, mga master. Kung maaalala nga po natin ang laban ni Magsayo kay Russell Jr., na kilala bilang isa sa mga pinaka-technical boxer sa featherweight, ay pinaglaruan lamang po ito ni Magsayo. Masirap pa nga po si Magsayo sa agresibong boksingero at hindi nga po agresibo itong si Naoya Inoue. Sa mga naklipas na taon nga po ay mas lalong lumakas nga po itong si Magsayo. Nag-improve din po ang head movement nito at footwork po nito. Kaya naman po ngayong 2024 ay isa na talagang full pack boxer itong si Magsayo at talagang walang ibubuga si Naoya Inoue dito in case na umakyat ito ng timbang. Kung ikaw ang tatanungin ko, master, sino ba talaga ang Pinoy na kayang tumapat kay Naoya Inoue? Meron pa nga ba talaga? Comment mo ang opinion mo at pag-uusapan po natin yan sa ating comment section. Maraming salamat po, mga master.